Espiritu, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, binago mo po kami. Dati po kaming marumi. Dati po kami sa putikan. Dati po kaming mayabang. Dati po kaming palalo, Panginoon. Dati po kaming may sakit. Dati po kaming lubog sa kahirapan, sa utang, lahat po, Panginoon. Ngunit salamat sa iyong kahabagan. Dati po kaming masamang tao. Ngunit salamat sa iyong kahabagan, salamat sa iyong banal na Espiritu, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nagpabago ng aming buhay, ang nagbukas ng aming puso, upang kami tunay na maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito nawa, pakalinisin mo po ang aming puso. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung may nagawa po kaming hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung nagkasala po kami sa aming pong kapwa-tao. At sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo po na mangusap po sa amin sa pamamagitan po ng iyong mga salita at sa pamamagitan po ng gagamitin mong tagapagsalita, O Diyos. Hayaan mo po na ang banal na Espiritu ay mangusap sa amin. Huwag po namin itong sayangin, Panginoon. Huwag po kaming matutulog. Huwag po kaming dalawin ng antok. Huwag po naming sayangin ang pagkakataon nito, Lord, na hindi po namin madala ang mensahe mo upang sa paglabas po namin sa iyong tahanan, O Lord, mabahagi po namin ito sa ibang mga tao. Lord, salamat po sa oras na ito. Maging sa mga wala dito, Panginoon, patuloy po kayong mangusap sa kanila na ang araw pong ito, Panginoon, ang oras pong ito ay para sa iyo. Huwag po namin itong sayangin, Panginoon. And Lord, I pray, dalangin ko po sa may mga may karamdaman ngayon, kung nanaisin mo, kung luluupin mo po, kung mamarapatin mo po na sila'y pagalingin. Ngayon din po, mangyayari po ito sa pamamagitan po ng iyong kalooban. Salamat po, Diyos. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Sa mga nagaganap po ngayong, Panginoon, na iba't ibang kaguluhan, dalangin ko po at dalangin po naming lahat na mangyari po ang kalooban mo, hindi po ang nais po namin. Dalangin po namin sa aming pong mahal na Pangulo. Mangusap po kayo sa mga leader ng aming bansa. Mangusap po kayo. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung hindi po kami susunod sa iyo. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung patuloy po kaming lalaban sa iyo. Mangyari po nawa ang iyong kalooban sa oras pong ito. Maraming pong salamat at sa gagamitin mo pong tagapagsalita. Bigyan mo po siya ng karunungan, puspusin mo po siya ng banal na Espiritu na sa pamamagitan po ng kanyang sasabihin, hindi po ito sa sarili niyang galing, kung hindi sa pamamagitan mo, gagamitin mo lamang po siyang instrumento, Panginoon. Marami pong salamat. Itinataas ka po namin sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Check. Good morning po. At tunay nga po na ang Panginoon po ay napakadakila. No? Katulad po ng ating nakanta. At patuloy pa rin po tayo dito sa ECF, yung ating panambahan. Oras ng panambahan ay 10:30. At kung mas maaga po tayong nakarating, patuloy pa rin po na yung paalala po namin na sana po mabigyan po natin ng space po o ng puwang yung mga gusto pa pong magdasal. No? At yun nga po, i-maintain po natin yung katahimikan. Nang sa gayon po,
makapag-pray po sila at maibigay naman po nila yung gusto nilang sabihin sa Panginoon noong time na yon. No? At ganun na rin po, patuloy pa rin po tayo dito sa Book of Acts. No? Yung mga sa Tagalog, gawa. At nung nakaraan po ang ating pinag-aralan naman na yung mga katangian ng dakilang missionary. O nanggaling po ito sa Acts chapter 14, verse 21 at 28. Ito pa rin po yung pag-mission po, no? Tungkol po sa pag-mission nila Pablo at Bernabe. No? Sino pong nakakaalala dito? At dito nga po, makikita natin yung katangian ng mga mahusay na missionary ni Jesus. Ito nga po yung dalawa na yon, si Pablo at Bernabe. Nakita po natin doon yung number 1, yung kaloob ng Espiritu. Ito pong 1 to hanggang 5, ito po yung nakaraang 2 weeks na. Tapos ito naman pong 6 to 7 and 8, ito naman po yung nakaraang linggo lang. No? At nakita po natin doon yung katangian nila Pablo at Bernabe na yung kaloob ng Espiritu sa kanila. So alam po natin yung kaloob ng Espiritu, no? Yung mga regalo o gift ng banal na Espiritu sa atin. No? At ganun na rin po yung katapangan. Yung katapangan po na parang calculated risk. Katapangan na hindi katangahan. Na parang isusubo mo na lang yung sarili mo ng ganun-ganun na lang. So sa kanila nakita po natin yung katapangan ng pagiging matalino at katapangan na hindi tumitigil, no, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At dito naman sa pangatlo, nakita natin yung kapangyarihan. At alam po natin, ito pong time na ito, sila yung mga first generation apostol. At nasa kanila po pinakita talaga ng Diyos at kailangan pong gamitin ng Diyos yung kapangyarihan niya para makita po ng mga unbelievers at ganun na rin po yung mga sinasabi po ni Pablo at Bernabe na para mapatunayan po yun na totoo. No? At ganun na rin po yung nakita natin sa kanila yung pagiging kapakumbabaan. No? At panglima yung kakulitan. Kakulitan po na magpursige. Magpursige kahit ano po yung hirap o danas na nararanasan nila. Nandun po yung kakulitan nila. Kakulitan nilang magpursige na hindi tumigil. Hindi tumigil. At ganun na rin po yung, ito po yung nakaraan, yung pagkalinga. Nakita natin na yung mga dinaanan po nila, na mga minisyon po nila na lugar, ay binabalikan po nila. No? At yung pagbalik po na yun, yung po yung tinatawag na follow-up. So sa atin po dito, sa simbahan natin sa ECF, ay ito po yung isa sa mga kahinaan natin, no? Yung pagpa-follow up po. Although nagagawa naman po ito ni Pastor, kaso hindi po sapat. No? Dahil po sa dami natin. At ito po yung sana po ay isa na baka pwede tayong makatulong. Ganun na rin po yung kasunduan, nakita rin natin kung paano sila sumunod sa Diyos, sa kagustuhan ng Diyos. Na ito yung gustong gawin ng Diyos at ito yung talagang kailangan nilang gawin. At ganun na rin po yung naging kapurihan sila sa Diyos. No? At yung testimony nila, yung kanilang mga naipahayag ay naging kapurihan po sa Diyos. At ganun din po yung buhay nila. Na ito nga po, yung mga pwede nating gayahin na karakter dun sa mga kay Pablo at Bernabe. At ngayon naman po, ang ating pag-uusapan ay ang kaligtasan ba? Kaligtasan ay kailangan nga ba ng gawa o kagandahang loob lamang? No? Ito po yung kailangan nating gawa po o sariling effort po ng tao. So, nang gagaling po to sa Acts chapter 15 verse 1 to 12 at makita nga po natin yung katulad po na nasa picture, pananampalataya, nagbunga ng salvation o kaligtasan at after po nun, nagbunga ng kaligtasan bilang pagpapasalamat ng tao dahil alam niya na ligtas na siya po ay gumawa. No? Dito po makikita natin kung paano nga po ito nangyari. No? So pwede po tayong tumayo para magbasa po ng salita ng Panginoon. Verse 1, may dumating doon na ilang tao mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa kinaugaliang itinuro ni Moises, hindi kayo maliligtas. Maigpit itong tinutulan nila Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya't napagpasyahan
papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilang pang kapatid na taga Antioquia upang ang suliraning ito ay isang guni sa mga apostol at sa mga matatandang pinuno ng iglesia. Isinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinilita nila roon na marami ng mga hintil ang nahikayat sa pananampalataya. Ito na may labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang itinanggap ng mga apostol, ng mga matatandang pinuno at ng mga buong iglesia. Isinilaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumayo naman ang ilang mananampalataya kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi, kailangan tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moises ang mga hintil na sumasampalataya. Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita, mga kapatid, nalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil. At sila naman ay sumasampalataya. Ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpapatotoo na sila'y tinatanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. Walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nililinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo inaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sumasampalataya tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. At gayon din sila. Tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinasanaysay ni Bernabe at Pablo ang mga ilang himalang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Amen. Tayo po manalangin. At Ama, patuloy po Panginoon, maraming salamat po dahil sa pribileyo po na kami po ay makasamba po sa inyo sa pamamagitan po ng aming pakikinig ng inyong salita. Ama, patuloy po Panginoon, patuloy po na kayo po yung mangusap sa puso't isipan po namin ng sa gayong Panginoon, hindi lamang po sa araw po na ito, hindi lang po sa umagang ito namin maintindihan ito. Of course, Panginoon, maalala po namin ito sa pang-araw-araw po na buhay po namin at ma-apply po namin ito. Ama, samahan niyo po kami sa araw po na ito, kayo po yung manguna. Ito po sa dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po umupo. At ito po yung karugtong po nung nangyari po nung nakaraan. No? At dito po, makita natin na syempre alam po natin ito po ay ito pong gawa ay book of transition nga po, no? At alam natin na sila po ay nagsisimula pa lang ng mga mananampalataya, no? Sila po ay mga baby Christian kung tawagin, medyo mababaw pa po, mababaw pa talaga yung kanilang pananaw o yung kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. At nakita po natin dito na nagkakaproblema sila. No? Kasi ito pong mga Hudyo, ang gusto nila at ang malinis para sa kanila at ang alam nilang tama ay kailangan tuliin para maligtas. So dito makikita po natin kung paano po o ano ba yung tama. At alam po natin na ito pong mating mga nabasa ay kinabibilangan po ng mga pagano. Pagano po ay yung ito pong mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At ganun din po, sila ay mga hintil o tayo po. Kasama rin po tayo dito ng mga hintil na tinuturing ng mga Hudyo na marumi. No? Marumi dahil yung mga kautusan po na binabase mula pa nung kay Moises ay hindi po nila ito ginagawa. No? Katulad po ng yung dietary law o yung pagkain po ng mga bawal, isa po sa mga ginagawa ng mga hintil yung pag-kontra po doon. No? Kaya tinuturing po silang madumi. At ganun na rin po yung Samaritano. Ito naman po ay mga Hudyo, pero sila naman po ay nag-asawa. Nag-asawa ng mga hindi Hudyo. No? Kaya ganun pa rin po yung pagtingin po ng mga Hudyo sa mga Samaritano. No? At tinuturing pa rin silang marumi. So dito po, makikita natin na kung naalala po natin itong pinunong taga-Ethiopia. No? May nakakaalala po ba dito?
pinunong taga-Ethiopia. Ito po yung naalala nyo po, may naglalakbay na galing po siya dun sa pagsisimba nila at malayong lugar po yun. Ito pong si Felipe na alagad ng Diyos ay inutusan niya, no, na pumunta sa isang lugar at narinig niya nga doon yung pinunong taga-Ethiopia. At ito po ay binabasa po ng pinunong ito yung salita ng Diyos, yung kasulatan. At ito pong time na to, naalala nyo, ito po yung binabasa niya kay Isaiah, no, yung kay Prophet Isaiah. At kung naalala po natin ito, sinama po nung pinunong ito, taga-Ethiopia, si Felipe, dun sa karwahe niya. Kasi nga, tinanong po ni Felipe, Ginoo, alam niyo po ba naiintindihan niyo po ba yung binabasa niyo? Siyempre, sumagot tong pinunong taga-Ethiopia, hindi. At makikita natin doon na gusto niyang malaman. No? Kaya ito, narinig ni Felipe, kasi malakas siyang magbasa eh. Kasi bakit nga po siya malakas magbasa? Dahil gusto niya, nandun yung excitement niya na maintindihan ano ba to. Alam niyo po yun? Pag tayo po nagbabasa, kahit lalo na po sa Bible, minsan pagka gustong-gusto natin o napapalakas tayo ng pagbabasa. No? Naintindihan niyo po yun? Na kapag nagbasa ka, pag mas maganda yung lalo na pag nagka-climax, meron pa yung kasunod mo, hindi mo naintindihin. Di ba? Na isang verse kayo sa pagbabasa, minsan tumatalon ka na, no? Yun, ganun po ang nangyari po dito sa punong taga-Ethiopia. Kaya, nung time po na yon, naintindihan po nung pinunong taga-Ethiopia, no? I-shortcut po natin ng konti. Naintindihan po ng pinunong taga-Ethiopia yung kanyang binabasa dahil po ginamit po ng Diyos si Felipe, no? Para maintindihan at pinaintindi nga po yun. At alam niyo po yung nangyari noon, naalala niyo, nagkaroon po ng tubig, no? At alam po natin naglalakbay sila sa disyerto, no? At imposible po na magkaroon ng tubig doon. At nung nakita yun ng pinunong taga-Ethiopia, nagkaroon siya ng puso. Alam natin ang gusto niya na agad magpabautismo. Kaya ang sabi niya, sino pa bang makakahadlang sa akin? Sino pang makakapaghadlang sa ngayong alam ko na, ngayong naintindihan ko na? So, parehas po sa atin, pwede natin yun maggawin din, no? Na walang timing. Wala po tayong timing. Real time. Kung ngayon po maalala natin, ngayon po, yung puso po natin, i-direct na po natin na gusto nating magpabautismo, no? At ganoon na rin po, yung Cornelius and family, naalala po natin ito, alam po natin si Cornelio ay isa sa mga unang mga hintil na naabutan na agad ng magandang balita. At si Cornelio at yung pamilya niya, alam natin, nagkaroon ito ng pangitain si Cornelio. At nagkaroon din po ng pangitain o vision kay Pedro. At ang ginawa ng Diyos, pinagsama sila sa isang lugar. At ang expectation natin dito, akala natin si Cornelio lang yung maliligtas, no? Pero along dun sa kwento na nabasa natin, si Cornelio at yung pamilya niya kasamang naligtas. At hindi lang po yun. Maaring yung mga alipin pa ni Cornelio, dahil alam natin ito pong si Cornelio ay mataas na tao, no? Kaya meron po itong mga alagad, meron siyang mga kasama pa. Hindi lang po yung pamilya niya. So, ito makita natin na wala na pong itinatangi. Katulad po ng sinabi ni Pedro na nagkamali po ako nung nakaraan ng pagkakabasa na wala nang itinatanggi, no? Pero yun po ay wala nang itinatangi. Wala na pong itinatangi ang Diyos. Kaya ikaw ay hentil, kaya ikaw ay Hudyo, ikaw ay Amerikano, ikaw ay Inchik, ikaw ay kahit ano po, wala nang tinatangi ang Panginoon. At naalala po natin ito, no? Yung dalawang magnanakaw po nakasama o nakatabi ni Jesus sa krus, no? At sabi po nung isang magnanakaw, syempre nakita niya si Jesus doon at alam niya yung sinisigaw ng mga tao kay Jesus. At sabi nga nung isang magnanakaw, di ba Diyos ka? E di iligtas mo sarili mo ngayon, iligtas mo rin kami, sama mo na rin kami. Sabi nung isang magnanakaw naman, sabi niya, wala ka bang takot sa Diyos?
Kasi, itong taong to, hindi siya karapat dapat ipako sa krus. Pero tayong dalawa, talagang dapat tayo ipako sa krus. Dahil itong taong to, si Jesus po, ay hindi naman nakagawa ng kahit anong masama sa buhay niya. No? E di, sabi po nung magnanakaw na isa na yun, kay Jesus, sabi niya, Jesus, huwag mo kong kakalimutan kapag naghahari ka na ulit. Ano pong sabi ni Jesus dito? Today, you will be with me in paradise. Ngayong araw, sasama ka sa akin sa paraiso. Yun po yun. Wala pong anything. Walang ginawa po na effort yung isang magnanakaw po na yun. No? Wala siyang ginawa. At alam po natin, nandun po yung pagsisisi. Dahil siya po ay umaamin na makasalanan siya. Umaamin na hindi niya kayang bayaran yung kasalanan niya. Umaamin siya na kailangan niya si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. So walang pagkakaiba po sa atin. No? Na kung bakit, ano nga ba? Gawa o kagandahan loob lang ng Diyos ang kailangan. Yun po ang kailangan nating malaman. At maniwala ka lang na parang sabi ng mga Hudyo, ang unfair naman. 'Di ba? At alam po natin yung pinagdaanan ng mga Hudyo nung time nila ay talagang hindi po basta-basta, no? Kaya kung alam po natin 'yun at alam din natin na hindi po tayo karapat-dapat makakuha ng kaligtasan na 'yon, na makakamit ng kaligtasan po na 'yon. Mapapasalamat po tayo eh. Hindi tayo nabuhay ng time nila, no? Kasi kung time po nila, napakahirap po talaga. Napakahirap dahil wala pa po yung kompleto na Bible. Hindi po nangyayari yung mga sinasabi. Parang kapaan po. Kapaan. Kaya kung alam po natin yun, alam niyo po yung pribileyo na, Panginoon, salamat po kasi ngayong time na po ako binuhay. Mas madali na pong maniwala. Dahil alam po namin nangyari na. No? At katulad nga po nung sa mga Judaism o yung ginagawa po ng mga Hudyo na practices, ay naalala nga po natin, ito yung nagsimula po sila doon sa 10 utos na ibinaba po, ginamit ng Diyos si Moises para po ibaba yung 10 kautusan o 10 commandments. Sino pong nakakalam dito ng 10 commandments? O, wala. Wala. Ayan, ha? O, di ba? Marami. At alam po natin yung 10 commandments. At ito po yung isa sa mga sinisikap po makamit ng mga Hudyo. Sinisikap nila sa sarili nilang pamamaraan na ito po ay ma-perfect. Kasi kung hindi ka po magkakasala, ay maliligtas ka. Kasi nga po ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ganun na rin po yung Torah, kung malalaman natin, hindi po sila nakontento, no? Doon sa 10 utos at ginamit pa nila yung Torah na parang ito po ay isang proseso na kailangan mong basahin ng paulit-ulit yung first 5 ng Bible, no? Yung first 5 books ng Bible po. At simula po yun ng Genesis, no? At hindi pa rin po sila nakontento, gumawa pa naman po sila ng Talmud naman. So from 10 kautusan, yung Talmud po ay napakakapal po nito at hindi nyo po siya mababasa ng sarili lang. Kailangan talaga pag-aaralan siya. Hindi siya dinesign na babasahin mo lang. Itong Talmud naman po ay ginawa po, galing pong 10 kautusan, ginawang 613 na utos. So, nakita po yun, ang katigasan ng ulo ng tao. No? Na yun nga pong 10 pa lang eh. 10 utos pa lang po. Meron po ba dito nakaka-perfect ng 10 utos? Taas po ang kamay. Simula po nang ipinanganak siya. Ayun po yun eh. Katigasan ng ulo ng tao, gumawa pa sila ng 613 na utos, dagdag pa, sa pasanin, sa pahirap, sa sumpa. No? At faith lang ba
o faith at good works? Pananampalataya lang ba ang kailangan? O pananampalatayang may kasamang kabutihan? Magandang gawa. Dito po malalaman natin at sabi nga po sa Galatians chapter 1 to 7 to 8, ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo para sa nawa siya ng Diyos. No? At dito po makikita natin na kahit po mismo yung mga anghel ay wala pong ibang alam na magandang balita. No? At iisa lamang po yung magandang balita na alam natin. No? Yun lamang po na si Jesus ang siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Si Jesus po ang ating Diyos at tagapagligtas. No? At alam natin dito na katulad po nung nangyayari sa kanila ngayon, walang namang ibang magandang balita, kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo. May mga dadating po talagang ganito. Guguluhin po tayo at nagsisikap na gusto nilang baguhin ang magandang balita. Kasi nga po, kahit simula pa kay Eva at Adan, ang gusto na ng tao ay maging Diyos. Di ba po? At dito may kita po natin na talaga pong may mga dadating na manggugulo, na lulukohin tayo, pipikiin tayo, na maganda pong magsalita, magaling magsalita, patiwala niya tayo kahit na mali, no? At kaya nga sabi rin po sa verse 8, ang Diyos na nakasaliksik ng puso ang nagpapatuon na sila'y tinatanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. So maalala po natin yung pagkakaloob po sa kanila ng gift ng Panginoon ay pinapakita po mas madalas sa himala. No? Kabaligtaran po sa atin dito na kasi kung alam nga natin kung meron nga pong kaya na tao na makapagpagaling sa ngayon, bababa na nga po yung mga pharmacy. No? Sila ay malulugin na po ang mercury drug. Malamang sa malamang. So ito nga po na alam natin, pinapakita po ng Diyos, ito pong time nila sa mga apostol, na pinapatunayan po ng Diyos sa kanila, kaya nagbibigay po ng himala. No? Pinapatunayan po sa mga tao, nang makita po nila yung himalang yun, doon po sila mas mapapaniwala. No? At kaya nga po ito po yung 2 points po natin na pag-uusapan ngayon, na makikita po natin parts po nung ating nabasa po kanina, na chapter 1 to 12. Kaya nga, ito po yung una, pagtatalo. Makikita po natin na ito pong mga tao ay nagtatalo-talo sila. No? At makikita po natin doon yung pagiging matapang nila Pablo at Bernabe sa tama na alam nila. Kaya sabi nga po sa Juan, may dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kinauguliang itinuro ni Moises, hindi kayo maliligtas. So makita niyo po dito, sinasarado na agad nila yung pinto sa mga hintil. Di ba? Sinasarado na po agad nila. Dahil kung alam naman natin na ito pong mga hintil ay hindi nagpapatuli. At ito po yung gusto ng mga Hudyo na gawin nila. Kasi nga po sa kanila hindi naman malinis ituring pagka hindi tuli. At ito po yung hindi nila maintindihan na simulat sa Paul na ibinigay po yung kautusan sa kanila, sila po ay nahirapan na. No? Naalipin na sila, naalipin na ng kasulatan ng kautusan. At sabi niya nga dito, hindi kayo maliligtas. No? At hentil, grace, at dito sa mga Hudyo, o ito pong hentil tayo, ay sa kagandahang loob ng Diyos. Pero ito pong sa mga Hudyo, alam natin na namuhay sila, karamihan po, at mas matagal sa buhay nila nung time po na ito, ay namuhay sila sa kautusan. No? At syempre, nandun po yung, alam niyo yung medyo
Bakit ganun? Bakit kami lang? Bakit kami lang yung pinahirapan? Na hindi po nila maintindihan kung ano talaga yung kagustuhan ng Diyos. Hindi po nila magets. At kaya nga po sabi sa Galatians 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag ng paalipin pang muli. So alam po natin na si Pablo po ang nagsasalita dito at si Pablo po ay isa sa mga Pariseyo po dati, no? Kabilang po si Pablo sa mga Pariseyo at isa sila, ang mga Pariseyo, alam naman po natin, sila ay nagtuturo pero hindi nila ginagawa yung kanilang mga tinuturo, no? At mga hipokrito po ito. At alam na po ni Pablo, isa na si Pablo na nagpapatunay. Ito na po sinasabi niya, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. At kaya nga magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. So yung pagpapaalipin, ano ba yung pagpapaalipin na yun? Na alam niyo po yung pagsisikap ng tao. Pagsisikap ng tao na makamit po yung kaligtasan ng sa kanya. Paano? Sinisikap niya po na gumawa ng kabutihan. No? Napalagay niyo po kakayanin ba natin yun? Kakayanin ba? Palagay niyo po kakayanin ba? Hindi po. Hindi kakayanin. Hindi po kayo gagawa ng kautusan. Hindi po kayo tataliwas sa kautusan simula nang kayo ay ipanganak hanggang mamatay. Hindi nyo po kakayanin. Hindi po kaya ng tao. Kaya kung alam po natin ito, ibinigay ng Diyos ito para ipaalala sa tao na tayo'y tao lang. Kayo'y tao lamang. Hindi tayo Diyos. At hindi po mahirap magpakumbaba. Hindi po mahirap sumunod sa Diyos kung alam natin yun. Hindi po mahirap maniwala sa Kanya kung alam po natin yun. At kaya nga po sa Galatians chapter 2 verse 16, gayunman alam naming ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kasi nga po, hindi kaya. Hindi po talaga kaya. Ito po yung kailangang maintindihan po natin. Hindi natin kaya. Hindi po natin kaya na wala ang Diyos. Hindi po natin kaya na walang pananampalataya at dadagdagan po natin ng magandang gawa. Ang buhay natin, ganun na lang gagawin natin. Hindi po kaya. Hindi nyo makukuha po yung kaligtasan na yun. At yung iba pa nga po dyan, alam natin, palagay nyo po kung ganun ang ginawa ng Diyos. Ano palagay nyo ang mangyayari? Pwede po siguro akong mag-advance payment, no? Babayaran ko na yung mga ikakasala ko sa susunod na linggo. Siguro kung ikaw ay nabuhay na mayaman, kung ganun po ang patakaran ng Diyos, babayaran ko na lang muna yung, alam ko naman magkakasala ako sa susunod na araw eh. Babayaran ko na ngayon. Di ba po? Di ba? Hayaan ba ng Diyos na mangyari yung ganun? Hindi po. Kaya, ang ginawa po ng Diyos, wala pong makakapagkamit ng buhay na walang hanggan, kundi sa pamamagitan niya lamang po. Di ba? Alam po natin yun, di ba? Jesus the way, the truth, and life. No one can come to heaven except Jesus. Di ba? Yun po yun eh. At sabi nga po sa verse 2, mahigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ng kanilang pagtatalo. Kaya't napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilang pang kapatid na taga Antioquia
upang ang suliraning ito ay isang guni sa mga apostol at matatandang pinuno ng iglesia. So alam po natin, itong kanilang pagtatalong ito ay hindi po basta-basta. No? Kaya nakaabot na sila doon sa parang main branch nila o main simbahan na kailangan na nilang sumangguni doon sa mga elders. Dumating na sila sa point na yon. So itong pagtatalo po na ito, hindi natin maano na parang simpleng angilan lang to. Kailangan magpatuloy. Kailangan, hindi ganun lang siya. Alam na natin na malamang sa malamang, matindi na po yung nangyayaring pagtatalo dito. No? Meron sigurong baka dumadating na po sa time na nagkakasakitan na. Nagsasakitan na rin sa pananalita. No? Nagbabatuan na ng masasakit na salita. So, makita po natin dito na ang una nilang ginawa, sumangguni sa mga elders po ng simbahan. No? At isinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at sa Maria, ibinilita nila roon na marami ng mga hintil ang nahikayat sa pananampalataya. Ito naman ay labis na ikiganalak ng mga kapatid. So ito po, yung labis na ikinagalak ng mga kapatid, ay isa sa mga karakter po ng tunay na Kristiyano. No? Na malaman mo, nung malaman mo na mayroon bagong Kristiyano, may bagong nakaalam ng magandang balita, isa ka sa mga matutuwa. No? At kung di ka natuwa, ano ibig sabihin po nun? Alam natin, dalawa lang. Pag hindi ka natuwa, hindi ka sa Diyos, saan po tayo? Sa demonyo. So ito, makita po natin dito, yung karakter ng isang tunay na Kristiyano, nang marinig nila na marami ng mga hintil lang sumampalataya. So dito, mas natuwa sila. Natuwa. At ito po yung isang karakter ng isang tunay na Kristiyano. At pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga matatandang pinuno at ng buong iglesia. Isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. So dito nakita po natin, nagtestimony sila. At parang ito na rin po yung tinatawag nating, alam niyo po yung sa trabaho, yung report, no? Nag-report na rin po sila yung mga nangyayari at mga nangyari pa, no? At ito po, alam natin si Pablo at Bernabe ay nagtestimony sila dito. Ano nga po yung tatlong parts ng testimony, mga youth? Lakasan nyo ha. Una, ano po yung past? Past, ano yung ikaw? Dati? Yung pangalawa po na part ng testimony, ano? Hindi. Yung pangalawa pong part, paano? How? Paano binago? Paano binago ng Diyos? Paano ka hinanap ng Diyos? No? Paano hinanap po Hindi po kung paano natin hinanap. Paano hinanap tayo ng Diyos? Kung paano tayo hinanap ng Diyos? At yung pangatlong part, kung ano ka na ngayon. No? Ano na yung nabago sa'yo? Ano na yung ngayong buhay mo? So, dito makita po natin na si Pablo at Bernabe ay nagtestimony sila dun sa kanilang mga elders o matatandang pinuno ng simbahan para ipaliwanag din syempre yung side nila. At sa pagdating nga po sa 5, ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at kanilang sinabi, kailangan tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moises ang mga hintil na sumasampalataya. So makita niyo po dito, no, yung katigasan po ng ulo ng mga tao, no? At makita niyo po dito na malamang sa malamang, ito pong si Pablo at Bernabe, matagal hindi pong nakapag-report doon eh. So meron po itong excitement. Pero itong tao po na ito ay tumayo at nag-KJ po siya, no? Nag-KJ, alam niyo po 'yon. Di ba? Na pinutol niya at sinabi niya dito, kailangan tuliin at tutusang tumupad sa kautusan ni Moises ang mga hintil na sumasampalataya. Kung aalamin po natin at sasaliksikin pa po natin, no, alam naman po nila yung mga nakaraan po at kasama po nila si Pedro. Alam po nila yung naging mission po ni Pedro, alam po nila yung pangitain ni Pedro. Alam po nila lahat yun. At kung maalala po natin, ito pong nangyari ng 70 AD. Kung maalala po natin si Jesus ay umakyat nga po siya ng bundok. Nakita niya po yung
Jerusalem. At nung nakita niya po yung Jerusalem, siya po ay naiyak. Ito po yung pinakamaikling verse sa Bible, Jesus wept. Hindi po simpleng iyak lang po ito kung talagang aalamin po natin. Ito po ay humahagulgol talaga. No? At ano po yung nangyari dito sa 70 AD? Until now po, more or less 2,000 years ago, hanggang ngayon, wala pa rin pong bato na nagpapantay. No? Flat to the ground. At kung hindi ko lang po masyado sure na naalala ko po sa kwento ni Pastor nung napunta sila sa bandang doon, sobrang lalim pa nung tunay na ground. Talagang hindi na makita dahil sa sobrang daming napulbos. Napulbos po ng mga bato, kahit bato mismo napulbos sa galit, sa puot ng Diyos sa kanila. Yun po yun. At yung iniiyak niya po, hinahagulgol ng Diyos noong time na yun ni Jesus. Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, kung alam mo lang. Wala pong pagkakaiba sa atin. No? Walang pagkakaiba sa atin. Kuya DJ, kung alam mo lang. Meron ka na sanang 10 Rolls Royce. Uy. Kuya AJ, kung alam mo lang. Meron ka na sanang lechon baboy, kaso matakaw ka eh. No? Yun. Kaya, grace plus, kagandahang loob ng Diyos plus, gawa natin, effort natin, yung buhay yung tama, o Jesus plus, hindi po pwede. No? Alam po natin na hindi pwedeng Jesus plus Mama Mary, Jesus plus Saint, hindi pwedeng Jesus plus Pope, no? At ito po yung kailangan nating intindihin. At alam po natin, kahit po ako mismo, ay namulat po ako sa gantong religion o sa gantong kaalaman. No? At kailangan po, katulad po nila, alam natin sila ay transition period pa. Mga baby Christian pa, pero time by time, kailangan po natin itong maiwasan. No? Malayuan. So sa pangalawa po nating pangalawang point, yung ating makikita po doon ay pagtalakay. No? Dito naman makikita natin yung paggawa po nila ng solusyon o yung pag-aaral po nila kung paano masusolusyonan yung problema na yun. Kaya sabi sa 6, nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. So makita po natin dito yung pagpupulong nila, no? Na alam natin na hindi na to basta-basta. Kailangan na tong pag-usapan, no? Parang sabi nga, kailangan ng upuan. Kailangan ng pag-usapan itong problema nila. At pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, nalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil. At sila naman ay sumampalataya. So makita natin dito na parang, syempre, sa tagal-tagal, nakikita pa ni Pedro yung pagtatalo nila sa harap niya. Siguro, dumating na rin yung point na, tama na, enough. Tumayo na si Pedro at siya na yung nagsalita. No? At makikita natin dito, alam naman nila yun eh. Alam naman nila yung pangitain ni Pedro. So, inireview niya po ulit dito at inulit niya dito. No? Inulit niya. Kaya, sabi sa 8, ang Diyos na nagkakasaliksik ng puso, ang nagpatotoo na sila'y tinatanggap niya ng ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo, tulad ng pagkakaloob niya sa atin. So, pagsaliksik sa mga puso natin. So, ito po yung hinding maintindihan ng mga Hudyo. No? Yung pagtutuli po
alam po natin ang sinisimbolo ng pagtutuli ay paglilinis. No? At isa sa mga hindi po maintindihan ng mga Hudyo dun sa sinabi po ng Diyos na yun, yung spiritual meaning niya po na yung pagtutuli o paglilinis ng ating mga puso. No? At ito po yung kailangan nating ayusin. Ano ba talaga yung puso natin? Yung puso ba natin sa pagpunta natin sa simbahan dahil meron lang tayong extra time? Dahil Sunday, ito po ay free day, family day? O pumupunta tayo dito dahil kailangan natin ng Diyos? Dahil tayo nananampalataya sa Kanya? No? Ito po yung kailangan nating tignan. At yung ipagkakaloob, yung kaloob po, alam natin na ginagawa po ng Diyos, yung time po nila lalo sa kanila, ay nagbibigay o nagpapakita po talaga ng himala, no? Ng mga himala. At ginagamit po ng Diyos ito para po patunayan yung mga sinasabi po ng mga alagad nila, alagad ng Diyos, no? At alam natin itong time na to hindi na to kailangan. At binibigay ba ng Diyos ang Holy Spirit sa unbelievers? No? Ito po yung tanong. Binibigay ba ng Diyos ang Holy Spirit sa mga unbelievers o mga hindi mananampalataya, mga hindi naniniwala? No? At tingnan natin yung sagot dito. Sabi nga sa Romans 8:9, ngunit hindi na kayo mamumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. So makikita natin dito, naninirahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. So pwede bang dalawa? Isa lang po ang maninirahan dito. Kaya kailangan nating mamili. Banal na Espiritu ba? O dahil unbelievers ka? Yung paniniwala mo sa iba, ang gusto mo dito, sa puso mo. Yun po ang, kaya kung wala sa isang tao, ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyan. Kanino po yun? Sa demonyo. No? Wala po, checkmate po yun, kumbaga sa chess. Period. Kung hindi ka kay Kristo, hindi tayo kay Kristo, kanino tayo? Sa demonyo. Diba? Sakit pong pakinggan, no? Ang sakit pakinggan. Pero ito po yung katotohanan. Di ba nga po sabi, the truth hurts. Kasi masakit po talaga. At yun po yung katotohanan. Kaya sabi sa 9, walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila, sa atin at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa mga pamamagitan ng kanilang pananampalataya. So dito po, napaka-sure na po tayo na sa pamamagitan lamang po ng kanilang pananampalataya. No? Paniniwala lamang nila ang nagligtas para sa kanila. No? Hindi po paniniwala plus magandang gawa. Hindi muna rin mauna yung magandang gawa. Gagawa muna ako ng mga magagandang bagay, mga kabutihan bago ako magsimba. Hindi po ganun. Ang sabi, nauna muna yung pananampalataya. Katulad po dun sa magnanakaw, wala na siyang time na makagawa pa ng magandang gawa. Dahil alam natin, nakapako na siya sa krus eh. At papatayin na sila nung time na yon. It's sure na mapatay pa sila. No? Kaya dito po, makita natin na wala pong anything, effort ng sarili natin para makamit po yung magandang balita o yung kaligtasan o kagandahang loob ng Diyos. Kaya sabi po sa Ephesians 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon ang kasagana ang kanyang kagandahang loob. So dito po makikita natin, isa po sa mga testimony ng ating simbahan. Medyo pabibilisin ko lang po ng konti, no? Meron po tayong, si pastor po, meron po siyang halos dito ng lumaki na bata po, no? Pero syempre ngayon malaki na. At si Daniel po yun, kung may nakaalala po dito. Si Daniel po, long story short, pumunta po siya dito, lugmok siya sa kasalanan. At bagsak na siya. Paulit naman po, ganun naman nangyayari sa mga alaga po ni pastor, babalik sa kanya kapag kailangan na talaga ng Diyos, kailangan na talaga nila.
At ito pong time na to, bumalik si Daniel, no? At lulong siya sa bisyo at habang pong sila po ay dito naluluyan at nagba-Bible study po ni pastor, nagkaroon po si Daniel ng conviction, no? Conviction na sumuko po. Sumuko. At first time in the history po nung judge na nakausap po nila pastor sa Baguio, first time niya lang daw po sa tagal-tagal niya mag-judge ay nakarinig ng ganun. No? Voluntary surrender. Sila mismo po yung pumunta doon. Yung mismong criminal po. At long story short po, ngayon po, nandun siya sa ngayon sa kulungan, nakakulong pa rin po. At ano na po siya? Ano na po siya? Ang tawag doon? Kasama na po siya sa maaaring makuha ng parol. Nakapagtapos na po siya ng ALS, nakapagtapos siya ng pag-aaral. At ngayon po, kausap po ni pastor, ay gustong pong magpastor. No? Ayun po yung kagandahang loob ng Diyos. No? Purihin ng Panginoon. Di ba? Sabi niya, tinutubos at nililinis niya yung ating mga kasalanan. Tinatanggal niya po yun sa puso natin. No? Hindi lang natin maramdaman agad-agad. Hindi lang natin maramdaman agad-agad. Kasi automatic po ito eh. Makita nga po natin yung kanina, una, pananampalataya, kaligtasan. At pagka nagkaroon ka po ng kaligtasan, automatic yung works, yung magandang gawa, mangyayari po yun. Hindi nyo po mapipigilan yun. At kaya nga po sa 10, bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo inaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kaya ng dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? So dito sinasabi nga po yung kautosan. Hindi na nga natin kaya eh. Hindi natin kaya, sabi ni Pedro. Bakit pati sa kanila? Bakit sa kanila papaalipin nyo pa rin sila? Isasama nyo rin sila? Kaya sabi nga sa Matthew, nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpapasan ng mga iyon. So itong mga taong ito, mga hipokrito talaga eh. No? Patuloy sila sa pagsasabi ng mga ito yung tama, pero hindi nila ginagawa. No? At kaya nga po sabi sa 11, sumasampalataya tayo na maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Walang iba. Walang iba. No? Sa kagandahang loob lang ng Panginoong Hesus. At gayon din sila rin, yung mga hintil po. At sasabi sa 12, last verse po natin, tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinalaysay ni na Bernabe at Pablo ang mga himalang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. No? Makita po natin yun. Tumahimik. No? Naalala ko po minsan dito, no? Medyo hindi po nakokontrol yung ingay. Minsan tatahimik lang si pastor. Wala nang maingay. So, ito po sa kanila, nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Tumahimik na po yung mga makukulit, yung nakikipagtalo sa kanila. At nakinig na lang. Nakinig na lang. Ito po yun. At wala pong iba. Walang iba na sa sarili nating gawa, sa sarili nating pananaw, sa sarili nating kakayahan, na makamit po yung kaligtasan, yung makamit po yung pangalawang buhay natin. No? Wala po. Wala pong iba. Kundi sa Panginoong Hesus lamang po. Ito po yung kailangan nating malaman at mas pinaka-main po na topic natin ngayon. Kaya kagandahang loob lamang o only grace ng Panginoong Hesus, yung ating kaligtasan. No? Kung alam natin to, God, salamat po. Salamat po. Dahil alam ko po, Panginoon, hindi ko po to deserve. Hindi po ako karapat-dapat. Pero ibinigay niyo po sa akin to. Salamat po. Salamat po. Pagbubutihin ko po to. No? Pagsisikapin ko pong maingatan ko po ito. Yun po yun. Kaya nga po sabi sa Ephesians 2:8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos ay kayo ay naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. No? So dito, tinanggal ng Diyos na yung mayaman, yung maaaring mayaman, at na maaaring
sa sarili nilang kakayanan. Baka kasi makagawa pa sila ng sarili nilang effort. No, dito tinanggal talaga. At walang sino man may pagmamalaki. Kaya tayo po ay manalangin. Ama, muli Panginoon, maraming salamat po. Dahil sa pribilehyo po na ang po namin Panginoon, ay sinama niyo po kami dito. Dahil gusto niyo pong marinig namin yung salita niyo. Ama, patuloy po Panginoon, hawakan niyo po yung puso't isipan namin. Nang sa gayon Panginoon, di po kami maagaw ng kaaway. At isama niyo po kami sa buhay niyo po Panginoon. Isama niyo po kami sa araw-araw po. At Panginoon, patuloy Panginoon, kayo po yung mag-ingat sa buhay po namin. At ito po sa dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Nakanta po ngayon, basta. Hindi. Ihanda po natin ang puso natin sa pag-observe ng Holy Communion. Tayo mo sa baba. Asa yung mga ushers?